Tandaan niyo po ba yung kwento ko na yung lalaking asawa ay maglalayas niya? Kasi daw po ay lagi siyang mali. Sabi ng lalaking asawa dun sa kanyang asawang babae, ako po'y lalayas na. Kasi total, lagi naman akong mali. Sabi ng asawang babae, diyan ka nagkakamali. Nagtanong yung lalaki, saan ba ako nagkulang? Sabi ng babae, kasi sumusobra ka na. Ang hirap. Wala kayong puntahan. Nagtanong yung lalaki, saan ako nagkulang? Sabi ng babae, sumusobra ka na. Mga kapatid, lahat tayo may purpose kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Hindi naman kayo nandito sa mundong ito para magkalat lang sa lahat. Tama ba? Sino nakakaalam dito yung purpose mo sa buhay mo? Alam mo na. Pero may nakapagsabi na ba sa yung tao na mayroong dahilan ng Diyos kung bakit ka nandito? Naniniwala ba kayo na may dahilan ng Diyos kung bakit kayo nandito? Ang dahilan sa tingin niyo ba, ang dahilan ng Diyos ay magkalat lang kayo ng lahi? Hindi naman yun yung dahilan. Merong higit na mas malalim at dakilang dahilan ng Diyos kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Kanina kinakwento ko, ang time na nasa Thailand ako, hindi ko alam kung ano ba talaga yung purpose ng buhay ko. Natandaan ko nung time na yun, sabi ko dun sa isang missionary, kasi nung time na yun, bago ko pumunta ng Thailand, sa totoo lang, hindi ako naniniwala may Diyos. I was an atheist before. Then pumunta ako sa Thailand. Pumunta ako sa Chiang Mai. Hindi ko alam kung bakit ako napunta doon. Hindi ko alam na nag-submit pala ako ng resume ko sa Bangkok Post. At hindi ko alam kung paano nalaman ng boss ko na yun yung resume ko. At pumunta ako sa Thailand nang hindi ko alam kung ano ba yung wika doon. Alam ko ba nang sumakay ako ng aeroplano, Thai Airways yung nasa ko. Akala ko binobola lang ako ng mga flight stewardess. Kasi nagsasalita sila ng ibang language, hindi ko naman naiintindihan. Akala ko joke lang ako. Yung pala, Thai pala talaga sila. Dumating ako ng Bangkok, 12 midnight. Hindi ko alam kung ano yung pera doon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sumakay ng taxi. Baka nakwento ko na ito sa inyo. Dinala ako ng taxi sa Maling Hotel. Dahil mali yung hotel na yun na pinuntahan ko, hindi naman ako pwede magbayad ulit ng hotel. Kasi mali. Umalis ako. 12 midnight sa Thailand. Dumaan ako sa isang palengking sobrang dilim. Hindi ko alam, first time ko pong umalis ng bahay. Umalis ng Pilipinas. Hanggang may nakita ko ng isang taxi, dinala niya ako sa tamang hotel. Then yung taxi na yun, sobrang bait niya. Kinabukasan, sinindo niya ulit ako. Bibili kami ng ticket train papuntang Chiang Mai. Hanggang sa nakarating ako ng Chiang Mai, nakita ko yung boss ko, sobrang tangkad. Dinala niya ako sa bahay niya. Ang hindi ko alam, doon sa Chiang Mai, punong-puno pala ng missionary. Ano yung mga Filipino na pumunta doon para mag-mission, para ipakilala si Kristo. Doon ko nakilala yung pamilya na nagkumukup sa akin at nagmahal sa akin. Dahil nung unang linggo, sabi ng boss ko, dadalhin ka namin sa party-party para malibang ka. May mga kickboxing, ganyan. Pero wala pa rin po, sabi ko, gusto ko pa rin umuwi kasi na-homesick ako. Nung dinala ako ng boss ko sa church, sa International Church, doon ko na-meet yung pamilya Rumaraog na taga Bicol. Then unti-unti, na-enjoy ko yung pag-stay doon. Then yung song na yun na kinanta natin kanina, yung Eagles Wings, yun yung kinakanta ko before ako umuwi. Hindi sabi ko dun sa isang missionary, Kuya Jeff, paano ba maging missionary? Sabi niya sa akin, umuwi ka ng Pilipinas. Mag-aral ka ng Bible School. Then umuwi ako ng Pilipinas. Ang unang-unang kong ginawa, gumawa ako ng banda. Nag-concert kami dyan sa plaza.
Pero praise and worship yung kanta. Gusto nyo gawin natin yun? Diba? That was 2002 or 2003. Sobrang brave namin ang time na yun. Markila kami ng sounds, video coverage. Di namin alam kung may manonood or what, but still, we did it. Hindi lang ako nag-aral ng Bible school. Nag-aral ako sa seminary. Graduate ako ng 3 araw. O 3 taon. 3 taon ako sa seminary. At sa seminary namin, sobrang init. Alam niyo po ba na nalaman ko na ang kabanatuhan ay kapitbahay ng impyerno? Yes. Tama. Dahil sobrang init. Pinaka. Sa best ko doon, naliko ako. Umaling ako sa taas para magbihis. Pagbaba ko doon sa dorm namin, basa na naman ako ng pawis. Sobrang init po talaga. Lahat yun, kinaya namin hanggang makagraduate kami ng seminary. And I am thankful sa UMC. Dahil ng time na yun, nandun ako sa kanila. At nung nag-aaral ako sa seminary. So you have to know your purpose. Kahit na bata ka pa lang, faith, dapat alam mo na yung purpose. Alam mo na yung purpose mo sa buhay. Alam ko may mga dreams kayo. Gusto nyo maging piloto, gusto nyo maging ano ba? Si Rose Ann, gustong tumakbo. Diba? May mga gusto kayong, sabi ko nga sa post kanina, kung sino pa yung maliliit, sila yung maingay. You have to know your purpose. Mahalaga kasi na malaman mo kung bakit ka nandito sa mundong ito. Hindi lang yan basta sinabi, Eliza, lilikain kita. Pag nalikha na kita sa mundong ito, bahala ka na sa buhay mo. Magwala ka dyan, magkalat ka dyan, hindi. Dahil ang Diyos ay mabuti, meron siyang dakilang at mabuting dahilan kung bakit ka nandito. Diba? So, yun yung mahalaga na malaman natin. So, bilang tayo ay mga mananampalataya, I would like to share this purpose para sa inyo. We are called to be the light of the world. Tinawag daw tayo para maging ilaw ng mundo ito. Ibig sabihin, ikaw yung magsisilbing ilaw dun sa mga tao na nasa madilim. Ano ba yung dinedescribe ng dilim? Kasamaan, kaguluhan, hindi mabuti. Kaya di ba pag nagagalit ka, lumayo-layo ka sa akin, nagdidilim ang paningin ko. Yan yung madalas na sinasabi ni Ate Dory sa asawa niya. Di ba? Lumayo ka sa akin. Alibad pa rin ako sa iyo. Mga ganyan. Ganyan yung mga linyahan ng mga babae. Pag narinig mo na yun, umalis ka na lang. Dahil ang susunod ng tatamaan ka na. We are called, tinawag daw tayo ng Diyos para maging ilaw ng mundong ito. Ibig sabihin, magliwanag ka kung saan nandun ang dilim. Ibig sabihin, kung saan, halimbawa, may mga